Maririnig ang boses. Amen. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning! Patingin po natin yung mga katabi po natin. Good morning. Mga nasa harapan po natin. Mga nasa likuran. Good morning. Amen. Hallelujah. At yung mga bata natin, dito po sila sa ating pwesto po nila. Ayan, at gusto po natin i-welcome si Brother Kerwin. Welcome sa SCM or Sambahayan Cristiano Ministry. Siya po ay born again na, no? Tama. Siya po ay born again na sa Samar. Pero nandito po siya ngayon sa Cavite, kaya dinala po siya ng Panginoon dito. Amen. Welcome, Brother Kerwin sa SCM. Ayan, may bisita tayo. Ayan po. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon at tayo po ay... Handa na po ba kayo? Amen! Amen! Sige nga, handa na. Nasa na mga Biblia po natin? Ayan. Ayan. Di ba? Nasasanay na po tayo. Pag sinabi natin handa na, tayo po ay meron ng Biblia. At walang magsa-celebrate ng birthday this coming week. Kaya mananalangin po tayo at magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa napakaraming biyaya, nakikita o hindi nakikita. Pagpapasalamat natin sa Diyos. Pasalamatan din natin ng Lord sa buhay ni Jolly. Nakakuha po siya ng with high honors. Yes. Proud Lola. Mana kanino na yun? Siyempre sa Lola. Oo, sa Lola. Sige po, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. Truly, God, you deserve all the highest praises and adorations and reverence coming from us, Lord God. Patuloy, Panginoon, dalangin namin sa ginawa namin, kakatapos sa pag-awit. Lord God, talagang napapurihan ka namin, nalugod ka nawa. In all the things that we do, Lord, wala kaming gusto kung hindi mabigyan ka ng kaluguran. At nawa, Panginoon, sa aming pagdalo, sa aming pananambahan sa iyo, maibigay namin ang buong buo ang aming mga sarili sa iyo. Kasi yun ang sinasabi mo sa Roma 12, Panginoon. Ito yung mga tunay na pagsamba na ninanais mo na maialay namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa iyo na buhay, kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, dinadatnan mo kami sa ganong kalagayan, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, maluwalhati ka pa po, Panginoon, sa lahat po ng aming mga gagawin, even sa pag-aaral ng iyong salita, we continue to welcome the presence of the Holy Spirit, because without you, we cannot understand anything. Lord, wala kaming mauunawaan, wala rin magiging kapahayagan, pero kami nagpapasalamat sa iyo, dahil yung wisdom ay nagmumulan sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng mga patotoo at katotohanan. Ikaw yung magpapahayag sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita. Kaya maraming salamat po. Salamat din sa buhay ni Johnny na siya po ay nakakuha ng with high honors, Lord God. All glory to you, Lord God. At patuloy dalangin namin, gamitin mo ang buhay ng bata na to para sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, na siya man din, Panginoon, kahit siya'y bata pa, Panginoon, siya po ay nananampalataya sa iyo, maglingling siya, magliwanag siya sa kanyang pamilya, Panginoon. Kaya salamat po, at each and every one of us, hindi man na po namin isa-isahin, anong kahilingan ng aming puso. God, bago pa kami pumunta dito, alam mo na. Maging yung laman ng isip po namin. Ano man yung nire-request din ng heart namin, alam mo na po yung Panginoon. Alam mo rin ano yung mga kabigatan ng bawat isa. Alam mo rin yung mga sigalot o anumang nararanasan ng bawat isa. Kung mayroon man, Panginoon, mga kahadlangan, problema, o ano pa man sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa iyo, binibigay namin sa iyo. Because you promise, Lord God, cast all our anxiety to you because you care for us. And thank you, God, kasi ganun ka na lang mag-care sa amin. Lubos-lubos, sapat-sapat. Kaya nawa, Panginoon, kami rin, Panginoon, hindi man namin matumpasan ng buong-buo yung pag-ibig na pinakita mo, pinadama mo sa amin, binigay mo po sa amin. We really hope and pray, Lord God, na at least in our heart, yung malaking bahagi doon, ikaw po yung naroon, Panginoon.
until such time na buong buo ang puso po namin ay nasa iyo, God. Salamat po kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, sa umaga po na to, napakaganda po ng mga inawit natin patungkol ito sa pag-ibig ng Diyos. At sabi nga ng unang awit natin, kamangha-manghang pag-ibig, lampas, langit. Amen. Ganon po ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya po sa ating lahat. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, the agape love of the God of all. The agape love of the God of all. Ngayon, tingnan po natin ang ibig sabihin ng agape. I know most of you already understand o alam niyo na anong ibig sabihin ng agape. Agape is a Greek word. Amen po. Ang Greek word po siya means brotherly love. So, maikling kahulugan ng salita na ito. Tignan pa po natin yung talagang kahulugan niya. A selfless, unconditional love. Tignan po natin ito ha, yung agape love. It is a selfless, unconditional love, sacrificial love that transcends personal desires, often associated with divine love, and a conscious decision to act with kindness and compassion for others. Nakita po natin yung kahulugan ng agape love, no? Marami pong klase ng love. No, pero ito pong pag-uusapan natin ngayon ay yung pagmamahal o yung pag-ibig ng Diyos, the agape love of the God of all. Yung pag-ibig ng Diyos, Diyos ng lahat, nag-iisang Diyos, makapangyarihang Diyos, minahal ka at minahal ako. Amen? Who God that is greater than all gave His love. Bakit? To save us. Para iligtas tayo. Saan kayo niligtas? Sa tiyak na kapahamakan. No? Ganun po, kalaki. Yung sabi nga, ang love ng Diyos, it is immeasurable. Infinite. Ano yung immeasurable? Hindi mo masusukat. Tama po? Pag sinabi natin immeasurable, infinite, ano yung infinite? Walang katapusan. Katulad po, kung sa mathematics, ang numbers po ay tinuturing siyang infinite kasi walang katapusan ng pagbilang. No? So sa pag-ibig ng Diyos, immeasurable, infinite. No? Hindi mo masusukat yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, sa akin, sa tao. Walang makakasukat ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Amen po. Ganun, kaya nga sabi, di ba? Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Kayo po ba namamangha kayo sa pag-ibig ng Diyos sa inyo? Namamangha po ba tayo? Kung paano tayo minahal ng Panginoon? Itong Diyos na sinasabi natin, He created the universe and gives special attention to mankind. No, siya yung lumalang ng lahat na nakikita natin, even in the universe na kahit hindi po natin nakikita. No? At siya rin, yung nagbibigay ng espesyal na atensyon, kanino? Sa atin. Sa ating lahat. Sa mga tao. Bakit? Sabi nga sa unang verse, na babasahin po natin, Psalms 8:4. Buksan po natin ang ating mga Bible in Psalms chapter 8, verse 4. This is not our main verse, pero gusto ko lang po mabasa natin itong verse na to. Awit po siya sa Tagalog. Awit chapter 8, verse 4. At ako po ay gagamit ngayon ng NIV version na Bible. Wala po akong dalang Tagalog. Psalms chapter 8, verse 4. Sabi nito, nang sumulat ng awit, what is man that you are mindful of him? The Son of Man that you care for him. Ano ba yung tao? Bakit napakahalaga sa'yo? Sino ba yung tao? Bakit special sa sa'yo? Amen? Ganito po yung sinasabi sa Psalm chapter 8, verse 4. What is man that you are mindful of him? Bakit inisip mo palagi yung mga tao? Bakit lagi, ano yung kalagayan ng mga tao? Yun yung concern mo. Ikaw na napakalaking Diyos. Diyos ng lahat. Diyos ang may lalang ng langit at lupa. At
ito, how special are we? Ganon tayo ka-special sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, special ka pala. Totoo po, special tayong lahat. Amen? Special po tayo sa paningin, sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi nito sino ba yung tao? Ano ba yung tao? Bakit iniisip mo siya? Kumbaga sa bakit mo siya pinaglaanan ng oras, ng panahon, ng buhay mo? Bakit? Kuhanin mo, tingnan mo yung sarili mo. Sarili nyo na lang, huwag na kayo tumingin sa katabi nyo. Yung sarili mo na lang yung tingnan mo. Sino ba ako? Tama? Sino ba ako? Ano ba ako? Wala. Ang tutusin, wala. Sino ka? Wala. Wala tayong halaga. Wala po tayong halaga lahat. Bakit? Tayo po ay nilikha lamang kang Diyos. Yung iba, nagpipili-pili, sila, very important. Pero sa harapan ng Diyos, diba, talaga special po tayo. Pero iba naman yung mga nagpipili-pili. Yeah, amen. So, sabi nga po dito sa Psalm, what is man that you are mindful of him? Ano ba yung tao? No? Kahit ikaw sa sarili mo, manilili mo sa sarili mo, bakit na ba? Bakit na ba hinahan ako ng Diyos? Meron bang kamahal-mahal sa akin? Meron bang kaibig-ibig sa akin? Tayo po, ang pag-ibig natin mga tao ay hindi agape love. Ano yung pag-ibig sa tao? Halimbawa, sa may karelasyon, anong tawag sa love na yun? Meron din Greek word yun, sorry, nalimutan ko. Pero tayo po, hindi agape ang love natin. Bakit? Hindi natin kaya ito. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan na ipagkaloob ang ganitong uri ng pag-ibig, ganitong kalaking pagmamahal, na kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos. Amen. Kahit makasalanan po natin, kahit napakarumi po natin, tayo po ay mahal ng Diyos. Maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Hindi niya inano kung, ito si girlie, love ko to. Kasi siya ay, nakita niyo yung pangungusap, kasi siya ay, dudugtungan mo na lang kung ano yung gusto mong idugtong. Ano yung kasi siya ay? Conditional yun, di ba? Mahal mo kasi, maaaring maganda yung pakitungo sa'yo, maaaring special yung trato sa'yo, kaya mahal mo siya. No? Kasi siya ay, gano'n po tayo magmahal. Minsan or kadalasan. Pero ang Diyos po natin, hindi. Sabi nga, di ba, talagang mamamangha ka. Pero po kami biniling libro. Noong kami po ay dumalong sa conference last Tuesday on Philippine Bible Society. Alam mo, baga kung aanhin ko, alam mo naman Alam ko siya lumalang ng langit, ng lupa, ng mga planeta, ng mga stars. Alam ko naman na. Pero nung binabasa ko uli yung aklat na yun, no? With the supporting verses, of course, no? Nakita ko gano'n talaga ang liit ko lang sa harapan ng Diyos. At nakita ko rin ang laki ng Diyos ko. Amen? I don't know kung na-realize nyo, kaya nga sabi rin sa Psalms, tumingin ka sa kalangitan, nahahayag dyan ang kalwalhatian ng Diyos. Amen? Truly, the works that the Lord carries out to save one's soul are so great and His thoughts are so deep. Ganun po yung pagmamahal ng Diyos para ang isang kaluluwa ay maging espesyal sa Panginoon at lagi niya itong nasa sa isip. Psalms 92 verse 5. Sabi po dyan, Awit, chapter 92, verse 5. Psalms 92, verse 5. Sabi po rito, how great are your works, O Lord! How profound your thoughts! Yes! How great is our God! How great are His works! Sino makagagawa ng universe? Wala! Diyos lang! Amen po ba? The vast universe! No? Kumbaga,
Very limited po yung nakikita ng mata natin sa kalawakan. Marami pa po mga bagay na hindi na po nakikita ng ating mga mata. No? And we cannot comprehend na sa laki ng ginawa ng Diyos na ito, mas mahalaga pa rin sa Kanya ang isang kaluluwa. Amen? No? Sabi nga po sa Matthew 16 verse 26, so medyo marami po tayong verses na bubuksan ngayon. Kaya, I hope and pray by this time, alam niyo na yung Old and New Testament kung saan matatagpuan itong mga binabanggit po natin. Matthew chapter 16 verse 26, sabi po dito, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Kaya niyo ba sagutin to? Ulitin natin ha. Matthew 16:26. What good will it be for a man if he gains the whole world? Mapunta man sa iyo ang lahat, ang nasa mundo na to, what good will it be to you? Aba, syempre, parang kung ikaw, di ba? Aba, mayaman ako nun eh. Di ba? Ganon pinahahalagahan natin mga tao. Sinama ko na yung sarili natin. Bawal ang plastic. Tama po? Dahil talaga naman gusto rin ng bawat isa ang kayamanan. And then now, the question is, what good will it be if you gain the whole world? No? At sabi pa, yet, forfeit his soul. Meron ka man ang lahat sa mundo na to, pero yung kaluluwa mo, nasaan? Anong buti sa'yo ng mga kayamanan na yan? Or, what can a man give in exchange for his soul? Ano yung kayang ibigay ng tao kapalit ang kanyang kaluluwa? Ngayon marami na pong pinagpapalit ang kanilang kaluluwa. Kapalit ay kayamanan. May mga nabalitaan na kayong ganyan. Hindi po ito bagong balita. Ito po ay lumang balita na kung saan ang mga tao, hindi ko sinasabing lahat, kaya nga sabi ko, meron na. Merong mga tao, kaya nilang ipagpalit ng kanilang kaluluwa kapalit ng kung ano man yung ninanais nila. Wealth, fame, success na tinuturing nilang success, kung ano yung makukuha nila dito sa mundo na to, kaya nilang ipagpalit yung kanilang kaluluwa. Kaya nga nila ipagpalit yung pananampalataya nila eh. Ngayon, kung ikaw yung tatanungin ng ganito, what good for you? Ano yung kaya mong ipagpalit para sa iyong kaluluwa? Amen? Bibigay ka rin ba? Halimbawa, Marian, 10 million. Huwag kang sasamba. 10 million to pero huwag ka na-aatin. Huwag kang sasamba. Pangit naman ang simbahan niyo eh. Init-init. Halimbawa lang gano'n. Di ko natatanongin yung sagot niya. Alam ko magtatagal yung sagot niya. Di ba kung iisipin mo, 10 million? Di ba? 10 million yun eh. Kahit sino sa atin mag-iisip, anong pwede mong pagpalit para sa iyong kaluluwa? Ano naman ang kaya mong ibigay para sa kaluluwa mo? Di po ba? Isip-isipin po natin itong tanong na to. Pero ang Diyos, na lumala ng lahat ng meron dito sa lupa, sa langit, na napakalaking Diyos, the God of all, ang pinahahalagahan niya, kahit na napakalaki, as in literal na malaki, yung kalawakan, yung nilikha ng Diyos, ang langit at lupa. Pero ang sabi ng Bible, ano ito? Yung earth, tungtungan lamang ng kanyang paa. Imagine how big is our God para gumawa ng gano'n. Yung sun, sinasabi sa school, the biggest star. Tama? Tinuturo po yan. Bakit siya sinabing the biggest star? Kasi sa nakikita natin, yung sun na, yung pinakamalaki,
star. Pero hindi natin alam, meron pang mas malaki kaysa sa sun kasi hindi na siya visible sa ating mga mata. Sa nila yung nakikita sa telescope na lang. Nung mga magagaling na nating mga scientists. At alam niyo ba ang sun and then the earth? Yung sun, pwede mo siyang lagyan ng 1.3 million times na earth. Kunwari, meron kang isang bilog na malaki. Yun yung sun. 1.3 million na earth yung malalagay mo doon. Ganun kalaki. Yung literal po yun na sinasabing size. Ganun kalaki. Sun pa lang yun na sinasabi natin, yung sun. No? At tapos, nung nilikha niya yung lahat ng yan, hindi pa nagkakaugnay-ugnay. Paano niya na-maintain? Naiisip niyo po ba yun? Di ba di naman na natin pinoproblema eh. Pero na-maintain ng Diyos. Paano niya na-maintain ang lahat ng bagay? And at the same time, napakahalaga sa Kanya ang isang kaluluwa. Bakit? Because of agape love. A sacrificial love, a selfless love, unconditional love. Amazing love. Yun po ang meron ang Diyos natin na pinadama niya po sa atin mismo sa mga tao yung pag-ibig na yan. No? And in all this verse na binasa po natin kung gaano kalaki ang ating Diyos, nagsasum up siya, lahat ng yan, nangyari, nalikha for the plan of salvation. Sino yung sisave niya? Tayo. Lahat na ng mga nanampalataya na sa Panginoong Yesus ay nakaranas na po ng salvation. Amen? So lahat po ng iyan, ang essence ng salvation ay mababasa natin. Pupunta na po tayo sa main verse natin, which memorize nyo rin po ito. At dapat memorize nyo talaga, John 3:16. Memorize nyo na po ito? Yes, dapat, no? Kaya nga sabi ko, dapat memorize na po natin ang John chapter 3, verse 16. Sabihin tuturo ni Pastor, John 3:16, alam mo na yan. Eh di salamat kung alam mo na, di madadagdagan pa yung kaalaman mo pa. At ang kapahayagan po ng Diyos, sabi sa Lamentations, di ba? They are new every morning. Kahit kung paulit-ulit, kung mapapansin nyo, paulit-ulit na na-exhort ang mga verses, meron at meron mga bagong kapahayagan po ito. Tama? Kaya ngayon, basahin natin ang John 3:16. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Thank you, Lord, for your word for today. In Jesus' name. Amen. Sabi po rito, ng John 3:16, hihimayin po natin ng konti itong John 3:16 para maunawaan natin gaano kalalim, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Itong agape love na ito, kailangan maintindihan natin, kailangan ma-realize natin, ganito pala ako kamahal ng Diyos, ganito pala yung binigay ng Diyos, tapos ang mga ginagawa ko, ganito. Tama? No po? Ma-realize man lang natin sa ating mga sarili, I don't deserve God. Nobody deserves God. No one deserves Him. Pero sino umabot sa atin? Siya. Siya pa rin po yung umabot sa atin. Sabi dyan, for God, yung God referring to God the Father. To God that, hindi lang po siya yung lumikha ng lahat ng bagay, pero sabi nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, minentain niya at siya po yung nag-go-govern. Kaya kahit mababasa natin sa Bible, ang sanlibutan ay pinag-aharian ng dyablo, pero hindi ang sangkalahatan ay siya ang hari. Amen. Dahil hindi kayang i-govern at i-maintain ng dyablo ang sangkalahatan, even the universe. Bakit? Ang dyablo, isa lamang din sila sa mga naging likha. Hindi sila nilikha ng Diyos na dyablo. Alam na natin yung story. Okay po? Pero ang gusto kong sabihin, kasama sila sa mga nilikha ng Diyos.
naging diablo lamang po sila. Naging masama sila. Amen. Acts 17 verse 24. Acts, gawa. Chapter 17 verse 24, sabi po rito, "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands." Ito yung Diyos na sinasabi natin. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth. At hindi siya nananahan sa mga templo na gawa sa kamay. Saan siya nananahan? Sa puso ng mga tunay na mananampalataya. Binabanggit po natin yung tunay kasi merong hindi tunay. No? Hindi porke sinabi mong Kristiyano, pinalalahanan na ng Diyos yun. Alam na po natin, napakaraming tao, tinatawag nila yung kanilang sarili as a Christian, but they do not live as a Christian. Again, what do we mean by the word Christian? Follower of Christ. If you're not following Christ and you're saying that you are a Christian, you are not a Christian at all. Sabi mo lang yun. Paniniwala mo sa sarili mo na ikaw ay Kristiyano, pero kung hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka tunay na Kristiyano. Amen! So yung Diyos na sinasabi po dito sa for God, siya po yung lumalang ng lahat ng bagay at nagme-maintain, nag-govern sa lahat ng mga nilikha niya. Kaya nga sinasabi natin, paano nalikha yung dagat? Paano nagkaroon ng katapusan yung dagat? Noon, pinagtatalunan ng mga historians kung ang earth daw ba ay bilog or square. Tama? Yung mga nag-aaral, pinag-aaral, di ba, no? Meron silang mga theory. May nagsasabi ang earth daw ay hindi bilog, square daw. Ganyan po. So, inaalam nila kasi nga, hindi nila lubos maunawaan, hindi abot ng kaisipan, sa totoo, hindi abot ng kaisipan natin. Yung laki ng Diyos natin. Pero napatunayan nila na ang mundo ay bilog. Bakit? May naglakbay. Ano ba pangalan ng naglakbay na yun? Sorry, may nakakaalam? Yung naglakbay noon, pangalan, may naglakbay, tapos bumalik sila. Kaya, parang nagganyan, yung sinasakyan nilang sasakyang pandagat. Ano tawag mo doon? May tawag din na noon. Anyway, hindi siya bangka. May tawag sila eh. So may bumalik, umikot. Kasi nga, tinutuklas nila kung ang mundo ba ay bilog or square. Kailangan nilang mapatunayan yung teorya nila kung sino sa kanila yung tama. At napatunayan nila na ang mundo ay bilog. Kita po natin to. Ganun po yung Diyos natin. Siya yung Diyos natin. Siya yung Diyos na may lalang ng lahat ng ito. Siya yung Diyos natin. Ganun siya kalaki, ganun siya kagaling, ganun siya kahusay, ganun siya katalino para gawin ang lahat ng ito. Amen? Next, so love. For God, so love. Ano yung so love? Yung so love na sinasabi dito, so love. It emphasizes the degree of the love of the Father. Kaano kabigat yung pagmamahal ng Diyos. Kaya yung akala mong dalawang letra na yan na so, mabigat po siya. Kasi siya yung nagsasabi na ganon tayo kamahal ng Diyos. Siya yung nag-e-emphasize ng love and sincerity. The degree of love and sincerity of God. Makikita natin doon sa sinasabing praise na so love. Ganon niya tayo kamahal. Nararanasan po, napipil niyo ba yung pinag-aaralan po natin? Ganon ka kamahal ng Diyos, kapatid. Ganon ka ka-special sa Diyos. Kasi ikaw yung iniisip niya, tayo yung iniisip niya. Daman. No? Ano bang special sa tao? Anong meron ng mga tao? Bakit niya iniisip ang kalagayan ng mga tao? Nakita po natin ito. Ang sagot ay dahil mahal niya po tayo. No? Mahal na mahal po tayo ng Diyos.
Kaya yung ang sola, makikita natin yung degree ng pagmamahal ng Diyos, no, sa sangkatauhan. At nakita rin natin yung effort ng Diyos. Nag-effort, kung sa nag-effort po talaga ang Diyos para maligtas ka, kapatid. Ikaw na makasalanan, ako na makasalanan, ikaw na masama, ako na masama, pinag-effortan ng malaking Diyos para maligtas tayo. Ngayon, anong ginagawa natin? Isip-isipin po natin to. Kaya nga nung nakaraan, sinabi natin, taligdan na natin yung mga dapat nating taligdan. Dahil itong Diyos na malaki na to, wala siyang ibang iniisip, kundi ang kalagayan po natin. Wala siyang ibang nais, kundi tayo po ay makaranas ng buhay na walang hanggan kasama siya sa kanyang piling. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak, kapatid. Ayaw ka ng Diyos na mapahamak. Pagdating ng araw, di ba? May mga bagay na darating sa atin, kahit ayaw natin o sa hindi, darating ang mga bagay na to. Ano-ano yung mga darating na yon? Una, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tama? Pangalawa, darating ang araw ng paghuhukom. Ayaw mo at hindi, huhukuman tayong lahat ng Diyos. Dito natin makikita ang malaking kaibahan ng mga masasama at mabubuti. Amen. At darating ang bagong langit at ang bagong lupa. Ang lahat ng iyan ay nakasulat sa Biblia. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Anong sabi niya sa 2 Pedro? Hindi pa siya dumadating kasi binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya pa ang mga tao ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, tumalikod sa kanyang mga kasamaan. Kapatid, nare-realize mo ba to? Na kailangan mo nang tumalikod sa iyong kasamaan? Hindi ko na tatanungin kung ano pa po yung mga ginagawa natin araw-araw. Why? Because God knows. God knows what we are doing every day. God knows if we are doing what is right or no. God knows if you are righteous in His sight or no. Alam niya kung ang ginagawa mo ay kasamaan o kabutihan na sa kabila ng lahat na ikaw ay Kristiyano, carnal Christian ka pa rin, alam ng Diyos siya. Alam din naman ng Diyos kung ikaw ay nagsusumikap maging matuwid, nagsusumikap na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. God knows everything. Kung makapagtago man po tayo dito, hindi po sa ating Diyos. Tandaan po natin yan. Kahit po sa oras na to, alam ng Diyos anong nasa isip mo, anong nasa isip ko, anong nasa puso mo, anong nasa puso ko. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Si God nag-e-effort. Kaya effort din. Di ba doon sa training natin? Salvation, meron siyang cooperation between God and man. Sa God, wala na siyang gagawin. Nagawa niya na lahat eh. Sino mag-e-effort? Ayun. Tayong mga tao, mag-effort ka na mabuhay sa kabanalan kasi yun yung gusto ng Diyos. Mabuhay kayo ayon sa kabanalan. Ano pang sabi niya? Be holy for I am holy. Kahit ulit-ulitin natin to, ay magsawa kayong marinig niyo po ito. Ulit-ulitin natin. Bakit? Tatanungin kita, banal ka na ba? At tama. Halimbawa, nagsasawa ka na mapakinggan ito. Bakit? Banal ka na ba? Kung banal ka na, okay, sige. Pwede ka nang magsawang makinig sa salita na yan, pero kung hindi pa, diba? Amen, mga kapatid. Maayos na ba talaga lahat ng ginagawa mo? Nakasusunod na ba po ba talaga tayo sa Diyos? Nasusunod ba talaga natin ang Diyos? Kahit po wala tayo sa church, wala tayo sa iglesia, sa lahat po ng bagay, nasusunod ba natin ang Diyos? Liniliin po natin palagi ang ating mga sarili. Ang Diyos, naibigay niya na lahat, ang puso niya, nag-effort na siya lahat, naranasan niya na po lahat ng sakit, pasakit, hanggang kamatayan. Sabi nga ng Biblia, even up to His death,
Jesus became very obedient. Ganun siya, napakamasanurin. Eh tayo po kaya, gaano tayo kamasunurin sa harapan ng ating Diyos? Remember, when you say you love God, you must obey God. If you love me, John chapter 14, tama? If you love me, you will obey my commandments. Huwag kang basta-basta sasabihin mo, mahal ko ang Diyos, tapos napakapasaway mo naman. Hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Sinasabi ng tao, mahal ko naman ang Diyos, ayaw sumamba. Mahal ko ang Diyos, ayaw mag-offering. Mahal ko ang Diyos, hindi mo makita sa gawain, sa mga hayuhan. Pero mahal niya yung Diyos. Paano niya kaya minahal ang Diyos? Minahal ang Diyos saan? Sa bibig. Nasa Bible din yan. Huwag kayong magmamahal sa bibig lang, sa salita lang. Kasi alam naman ng Diyos eh. Alam ng Diyos. Hindi nga natin siya madadaya eh. Amen? So kung tayo, ang God, seryoso sa atin, kailangan magseryoso na rin po tayo. Can't you see? It's already first quarter of the year 2025. First Sunday ngayon ng April. First quarter na. Maya-maya yan, December na ulit. Di po ba? And nobody knows what will happen. Walang makapagsasabi anong mangyayari, ano pa yung mga magiging kaganapan. Walang makapagsasabi sa atin. Kaya nga sinasabi sa atin, maging handa. Laging gising. Gisingin mo yung katabi mo, baka natutulog. Di, alugin nyo. Ay, gising. Gising. Bawal ang tulog. Kasi yung tulog, naiiwan po yan. Amen? Naiiwan po. Maiiwan ang tulog. Tutulog-tulog. Tatamad-tamad. Sabi nga sa Proverbs, konting tulog, konting kahirapan ay darating sa'yo. Nabasa niyo na yun? No? Ayaw ng Diyos ng tamad. Ayaw din ng Diyos na tulog ka lang ng tulog. No? Mga kapatid, it's about time that you, all of us, will become serious in our life, in God, sa Diyos. Hindi ito yung relihiyon. Di ba yung relihiyon, kailangan niya lang gawin itong bagay na so hindi po tayo relihiyon. Ang sinasabi po talaga natin dito at gusto iliwanag sa atin ng Diyos, magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating buhay na Diyos. May tamang relasyon na ba ako sa Diyos? May relasyon na ba ako sa Diyos? Yan po yung sinasabi natin. Yan yung born again. It is a relationship. It is not a religion. It is a relationship. Bagaman sa mundo na to, binibilang po tayo sa relihiyon, pero ang talagang sinasabi sa atin, ang born again ay pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. May relasyon ka na ba talaga sa Diyos? No? Amen. O baka akala ng God, may relasyon kayo, tapos ikaw pala, hindi ka naman nakikipag-relasyon sa Diyos. Meron bang ganon? Meron. Amen? Para maganda, sa isang magandang halimbawa, kunwari lang to example lang. Kunwari, si Papa P, hindi niya alam, boyfriend ko siya. Na ano niyo yun? Sa ko, may relasyon kami. Pero si Papa P, wala siyang kaalam-alam. Example lang po yun. Baka ang Diyos, akala niya, may relasyon siya sa'yo. Pero ikaw pala, hindi ka naman nakikipagrelasyon talaga sa Diyos. Kasi si God, tapos na. Minahal niya nga tayo at mahal niya pa rin tayo hanggang ngayon. Ang lagi kasing question dyan, ikaw at ako. Si God wala na po siyang patutunayan. Si God wala na siyang ibibigay. Ulit-ulitin natin na ibigay niya na lahat. Ito na nga nandito na rin lahat. Ang gagawin na lang po natin ay sundin, isa pamuhay. Amen. Kaya tiyakin natin na meron po tayong relasyon
Diyos. Na meron tayong tamang relasyon sa ating Diyos. Dahil ang Diyos, mahal na mahal ka niya, kapatid. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kita mo, kahit na, sabihin na nga natin, araw-araw, tayo po'y nagkukulang sa Diyos. Araw-araw, tayo po'y nagkakasala. Hindi ba patuloy siyang nagpapatawan? Tama po? Patuloy pa rin niya tayong inuunawa. Gaano kalalim at gaano kalaki ang puso ng Diyos para sa mga bagay na yan, na paulit-ulit nasasaktan ng Diyos, pero paulit-ulit nagbibigay siya ng kapatawaran. Bakit? Sa laki ng pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Kaya it's about time, magseryoso na po tayo sa relasyon po natin sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, dapat nakikipag-usap ka. Amen? No. Kung tayo may relasyon sa Diyos, nakikipag-usap tayo sa napakaraming paraan, hindi lamang po sa pananalangin, kung hindi sa pagbabasa ng Kanyang salita. Ibig sabihin, may oras ka, may oras ako, may oras tayo sa Diyos. Tanungin mo yung sarili mo, may oras ba ako sa Diyos? Kayo, sarili niyo na lang yung tanongin niyo kung kayo po ay talagang mayroong oras sa Diyos. Amen. So love, for God so love. Next, the world. Ano po yung tinutukoy na word dito? In Greek word, ang word po ay cosmos. At tatlo po, ang tinutukoy niya rito, nakahulugan ng word. Una, the universe. Pangalawa, yung earth, the habitation of man, kung saan tayo naroon. At pangatlo, the human race. Amen? Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. At yung po, yung word na sinasabi dito sa John 3:16, referring to the human race, referring to mankind, referring to us. Tayo po yun. For God so loved the world. Tayo yung tinutukoy dito. No? Yung word na to. Kita mo natin to. No? Bagamat nandyan ang universe, nandyan ang earth, talaga namang pinapahalagahan niya pa rin po yan, na-maintain niya nga. Pero yung sinasabi dito na mahal niya, sobrang mahal niya, ay yung mga tao. Tayo po yun. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ang susunod na tanong, mahal mo ba ang Diyos? Mahal ko ba ang Diyos? Yan. Tingnan mo yung puso mo. Kapain mo yung puso mo. Sa 100%, ilang porsyento yung pag-ibig mo sa Diyos? Yan. Kasi ang sabi ng Biblia, the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pag sinabing all, may kahati. Wala. All, lahat. Buo. Tama? Buo. Buo na ba yung puso mo sa Diyos? Walang makakasagot yan eh, kung di tayo mga sarili po natin. Tama po? Kaya kailangan nalilinin po natin ang ating mga sarili. No? Gaano ko kamahal ang Diyos para maibigay ko ang aking kaluluwa sa Diyos at hindi sa kaaway ng Diyos. Kaya mo ba ibigay ang iyong kaluluwa sa Diyos? Siyempre, mabilis ang sagot natin lahat na oo. Amen. Kasi wala namang taong gusto na maranasan ang kapahamakan. Ngayon, kung ayaw po natin ang kapahamakan, sumunod po tayo sa sinasabi ng Biblia. Sumunod tayo sa Diyos. Kumusta ka na ngayon? Kumusta ang buhay mo ngayon? Tumalikod ka na ba sa dapat mong talikuran?
Inayawan mo na ba? Yung kasalanan na inayawan ng Diyos kung saan siya ay namatay sa krus. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Inuulit-ulit pa rin ba natin? Itong mga kasalanan na to, itong mga kasamaan na to. Kung hindi, walang saysay. Yung ginawa ng Diyos sa krus, kung patuloy lang tayong nagiging marumi sa harapan ng Diyos. Dahil tayo po ay mahal na mahal niya, ngayon naputos sa atin, love the Lord your God with all your heart. Doon pa lang, titigil ka na eh. Bakit? Kasi hindi pa nga buo yung puso mo eh. Can you answer that in your mind? How many percent is your love for God? Kaya nyo? Mapoporsyentuhan ninyo? Sabihin na natin, kung ang lahat ng total ay 10%, nasaan kaya yung love natin sa God? What percentage? Ang sigurado, yung love natin sa God, mame-measure. Tama? Pero yung love ng God sa atin, immeasurable. Hindi mo masusuka. Kasi bakit? Pilit ka niyang inuunawa, iniintindi, lahat binibigay sa'yo. Inaagaw ka sa kaaway. Ikaw naman, ayaw ka naman magpaagaw. Alam mo, ang Diyos, inaagaw niya tayo sa dyablo, inaagaw niya tayo sa masama, inaagaw niya tayo sa ating mga kaaway. Kung tayo man po ay nakakagawa pa ng mga bagay-bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, inaagaw po tayong pilit ng Diyos. Sa paanong paraan, may mga taong ginagamit ang Diyos sa buhay po natin. Makinig po tayo doon. Uy, huwag mo nang gagawin yan. Masama yan. Makinig po tayo doon. Kung ayaw mo namang makinig, sumunod ka. Diba? Eh yung ng mga nanay, ayaw mong magdaldalan, edi gawin mo yung dapat gawin. Para yung nanay, hindi dadaldal. Hindi po ba, mga anak? Ayaw nila sumagot. Hindi, ganun lang naman yun eh. Ganun lang yung kasimple. Ayaw mo makarinig. Kasi meron pong tao, ayaw ng yung sinasabihan. Ayaw nila. Nagagalit yan sa'yo pag sinasabihan mo. Pero sa totoo, concerned ka lang naman sa kanila. Kaya mo sila sinasabihan. Dahil kasi sabi sa Ezekiel, pagka hindi mo sila binigyan ng babala, ikaw na nakakaalam, nabasa niyo na ba yun sa Ezekiel? Ikaw na nakakaalam at hindi mo binigyan ng babala ang tao na to na alam mo siya ay papunta sa kapahamakan, sino sisingilin ng Diyos? Tayo. Tayo na nanahimik. Tayo na hindi nagbigay ng babala sa tao na yon o sa mga tao na ito. Na alam naman natin na pupunta na sila sa kapahamakan. Pero wala tayong ginawa. Tayo po ang sisingilin ng Diyos. Pero kung tayo po ay nagbigay na ng babala, paulit-ulit doon sa tao na yon, pero talagang ayaw niyang makinig, ligtas na po tayo sa pagsingil ng Diyos. Yung mismong tao na. Kasi nabigyan na siya ng warning pero hindi pa rin siya nakinig. So, anong naging desisyon ng tao na yon? Pinili niya talaga yung kapahamakan. Nakita po natin to? Kaya ang tao, siya yung pumipili ng kapahamakan niya. Bakit? Kasi meron naman dyan nagka-counsel, may nagsasabi naman dyan. Huwag mo gawin to, di ba masama sa'yo yan? Bakit mo ginagawa? Parang ganyan. So, sinong gumagawa ng kapahamakan ng tao? Tayo rin. Bakit? At the end of the day, kahit sino kang magdadaldan sa'yo, ang masusunod naman, ikaw eh. Ikaw pa rin magdidesisyon eh. Tama? Parang kanina po, may Emma, gamitin ko example yung pinag-usapan natin, di ba? Si Nanay Emma, kapatid na si Esther, lahat binigay nila, lahat nandun na, lahat ng gamot. Ang gagawin na lang, iinumin yung gamot. Hindi iniinom.
Hindi gagawin. Ngayon, sinong may kasalanan kung ang tao na to ay makaranas ng kapahamakan? Sila Nanay Emma ba? Hindi na. Kasi ginawa na nila lahat eh. Kapilian na ng tao. Nakikita niyo po yung gusto natin sabihin? Kaya mga kapatid, kung mapapahamak man tayo sa pagdating ng panahon, kapilian na natin yun. Kasi lahat na binigay na sa atin eh. Wala na tayong huwag mo sabihin, Lord, di ko narinig yun ah. Wala na may kakatwiran ang tao ngayon na hindi mo sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi kahit sa daan, sa sasakyan, napakaraming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya wala nang pwede mga tuwiran na hindi mo po yung narinig ah. Dito lalo na sa mga civilized, place. Meron talaga sa mga bulbuldukin pa, yun, pwedeng may lusos pa sila. Pero marami ng misyonaryo na pumupunta sa mga liblib na lugar para makapagbahagi lamang ng salita ng Diyos. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Gave. For God so loved the world that He gave. Ayun, yung gave ng salita. Binigay. Amen? So yung kaligtasan po natin ay hindi po yan bunga ng ating mga mabubuting gawa. Again and again, hindi po dahil maganda yung ginagawa mo kaya ka maliligtas. Kung hindi yung sinasabing gift dito, it is a free gift from our God. Salvation is a free gift from our God. Regalo ito ng Diyos. By the grace of God. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Buksan po natin. Efeso 2:8-9. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Sabi po rito, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala tayong maipagyayabang. Bakit? Yung kaligtasan natin hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa masipag ka, hindi dahil sa magaling ka, kung hindi dahil yan ay regalo ng Diyos sa atin. Yun yung gift. Malaya niyang pinagkaloob sa mga tao ang kaligtasan. Ang gagawin natin mga tao, kukunin na lang kasi nandiyan na yung regalo eh. Naipagkaloob na po yung regalo. Kukunin na lang natin mga tao. Amen. No? The greatest gift of all comes from our Lord Jesus Christ. Gusto mong makatanggap ng pinakamagandang regalo? Ito ang ipagkaloob natin sa tao. Salvation. Hindi tayo yung magliligtas kung hindi ibibigay natin ang salita ng Diyos. Baka mamisquote ako doon eh. Baka mamisinterpret ako doon. Kaya nililiwanag ko po. Amen? Hindi tayo yung magbibigay ng salvation kung hindi yung salita na ibibigay natin sa mga tao. Libre. Walang bayad. Yung Diyos ng mga Diyos nagbibigay ng regalo. Kukunin na lang ng tao. Amen. Libre naman. Pero diba, mas marami pa rin ang hindi kumukuha. Mas marami pa rin ang hindi pinipili. Yung salvation. Nabigay ng Diyos. Na regalo ng Diyos. Marami pa rin ang nini-neglect itong pinakamagandang regalo na bigay ng Diyos. Tayo pong mga tao, gusto natin ng regalo, tama? Sino rito ayaw na regalo? Wala. Lahat tayo gusto natin ng regalo. Amen. Pag may nagbibigay ng regalo, gusto natin malaking box. Di ba? Pagka maliit yung box na napunta sa'yo, maliit. Gusto ko yung malaking box. Di ba? May ganyan, namimili tayo. Kasi gusto natin ng regalo. Amen. Kanino galing yung mga regalo na yun na gusto natin? Sa tao, di ba? Yung mga regalo, yung normal na regalo ko yung sinasabi ko.
Na gusto natin natahan ba? Very dalawa ko si Winnie. Yan. Siyempre, matutuwa si Winnie. Very galuan ko siya. Pero na lang kung ang bibigyan mo, hindi siya yung ungrateful. Alam niyo po yung ungrateful? Bibigyan mo na, pipintasan pa yung ano mo. Binigyan mo ng lahat, pinitasan pa yung regalo mo. Kung yun lang yung kaya Alam nyo, ito yung commercial na. Ito yung kabiling-bili na ng tatay ko sa amin. Yung sinasabi niya lagi sa amin. To reject an offer is an insult. Pag binibigyan ka, kahit ayaw mo, tanggapin mo, and say thank you. Kasi nakakahiya doon sa nagbigay. Iniisip-isip ka niya. Yung binabalot niya yun, masaya siya. O kung hindi naman niya binalot, pero masaya siya na naiisip ka niya, kasi re-reject mo. Kaya bibigay mo ballpen? Dami mo ng ballpen? Manners po yun, mga kapatid. Kung ayaw mo, kunin mo. Tapos, bigay mo sa pwedeng may kailangan. Para sa ganun, hindi ka na lang din nakakasakit. No? Ganun din yung nararamdaman siguro ni God. Siguro, kaya meron akong word na siguro. Kasi binibigay niya Ano ba makukuha ko dyan? Diba? Wala namang makukuha dito. Ano makukuha ko dyan? Ano makikita ko dyan sa pag-attend? Kung ako'y mag-negosyo, kung ako'y magbukas ng tindahan ko, mas may mahihita ako kasi meron akong benta. Ano makukuha ko dyan sa pag-attend? Ano makukuha ko dyan sa pag-upo at pakikinig? Wala akong mahihita dyan. Imagine nyo, ganon. Ganon ang mga sinasabi ng tao na ang Diyos, masayang-masaya siya. Ito na yung regalo mo. Anak, ito yung regalo mo. Tapos sasabihin ng tao, ano makukuha ko dyan? Hindi ba siya nasasaktan kaya? No? Hindi kaya siya nalulungkot? Na siya nga, inalay niya yung buhay niya para maibigay yung regalo na to, tapos sasabihin ng tao, ano makukuha ko dyan? Kung mag-born again ako, ano makukuha ko dyan? Anong pakinabang ko dyan? Dito ba? Nasasaktan ko ang Diyos. Kaya nga, for God so loved the world that He gave, next, His only begotten Son. Pag sinabi natin only begotten Son, literally, walang kapatid na babae o lalaki, wala, solo lang. Nag-iisa. Amen. No? This signifies that Jesus Christ is the one, sa kahulugan po ng only begotten Son, hindi na nahulugan po na wala talaga siyang kapatid na babae o lalaki. Baka may sabi sa inyo, may kapatid si Jesus. Diba? Wala po siyang kapatid. Amen. Tandaan natin, siya ay nagkatawang tao, hindi siya tao. Amen po. So, this signifies that Jesus Christ is the one and only Son of God. John 1:18. Balik po tayo sa John chapter 1, verse 18. Sabi po rito, no one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known. Nakita po natin ito. Nag-iisa. Nag-iisa po yung Diyos natin. No? At bakit siya tinawag na Son of God? Dahil ba siya ay, yung Diyos Ama ay may asawa at nagkaroon ng anak, hindi po siya din ganon. Kaya siya tinawag na Son of God kasi siya po ay dumaan sa proseso na siya talaga ay pinaglihi ng isang birhen sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya po, Son of God. Amen. That whosoever believes in Him, doon na po tayo sa praise na yun. Whoever believes in Him. The word believe, dito po sa praise na to, yung salitang believe, it means faith, yung ating pananampalataya. Hindi yung basta paniniwala lang, kung hindi pananampalataya po natin. And our faith means
kaligtasan. Amen. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes, yung believe, faithful yun. Hindi siya literal na maniniwala ka lang. Kasi bakit? Marami namang naniniwala sa Diyos eh. Tama? Pero hindi lahat nananampalataya. Maraming naniniwala pero hindi nananampalataya. Kaya yung believe dito, it is faith, yung pananampalataya ng tao, yung pananampalataya natin. Without faith, it is impossible to please God. Hindi rin natin mapiplease ang God kung tayo po ay hindi nananampalataya. Saan mababasa yun? Hebreo. Hebreo, ano nga ba yun? May nakakaalam? Anong Hebreo yun? For without faith, it is impossible to please God. 11:6. Yan. Basahin natin. Kasi baka hindi ako nag-quote ng verse kung ano pong maano natin. This is not, it did not came from me. Lahat po ng sinasabi natin ito, galing sa salita ng Diyos. Hebrews 11:6. Kita ninyo? And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Napakaganda ng mga sinasabi rito sa salita po ng ating Diyos. Amen. So, faith po yung sinasabing believe dyan. To have faith is to believe in God, and to believe in God is to receive Him. Kung tayo may pananampalataya sa Diyos, tatanggapin po natin ang Diyos, at pag tinanggap po tayo ng Diyos, tayo po ay tinuturing na anak ng Diyos. John 1:12. Katunayan. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang ang anak ng Diyos? Ito, mababasa natin sa John chapter 1, verse 12. Sabi po rito, nakita niyo na? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino lang? To those who believe in His name. Again, yung believe is faith. Yun lang yung mga anak ng Diyos. Yung nananampalataya, nananalig sa ating Panginoong Diyos. And then we have this faith in God. When we have this faith in God, magkakaroon na po ito ng maraming bunga. At isa na doon, yung pagsunod sa Diyos. Amen? Sabi, whoever believes in Him. Yan. So yung sa receive, o yung pagtanggap, no? Ibig sabihin, tinatanggap natin yung Diyos, yung God the Son. No? As in, naiunawaan mo. Sino yung tinanggap mo? Ano yung tinanggap mo? Ano yung pananampalataya mo ngayon? Lahat nauunawaan mo. Amen? Panghuli na po, should not perish, but have eternal life. Ayan. Na hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino? Lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ito po yung ultimate purpose ng pagdating ng ating Panginoong Hesus dito sa earth. Hebrews 9:28. Hebreo 9:28. Hebrews chapter 9. Verse 28, sabi po rito, So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Hindi na po ito yung pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus natin. Hindi na po siya yung mag-aalis pa ng kasalanan. Nagawa niya na yun. Ano na lang yung gagawin niya?
kakaunin niya, susunduin niya lahat ng mga naghihintay sa kanyang mga tunay na nananampalataya. Amen! Ito yung pinakalayunin ng Diyos. Bakit siya babalik? Babalikan niya yung mga anak niya. Sino yung mga anak niya? Yung mga tunay na nananalig sa Kanya. Ganon ka-espesyal, ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos para balikan niya ang kanyang mga anak. Kaya wala na rin i-reason po yung iba kung hindi man makasama. Wala na rin silang ma-i-reason. Dahil lahat ginawa na ng Diyos. Lahat binigay na ng Diyos. Kahit mga warnings, binigay na ng Panginoon. Meron ng Bible, karamihan sa atin, lahat sa atin, meron ng Biblia. Kumbaga, kung saan mo, wala na tayong excuse. Lord, hindi ko hindi ko nalaman yun. Wala na tayong masasabing gano'n. Kasi lahat po, ibinigay na po ng Panginoon sa atin. Eternal life begins by starting a new relationship with God. Yung pagkakaroon po natin ng buhay na walang hanggan ay magsisimula yan kung tayo ay meron ng relasyon sa ating Diyos. John 17:3. Sabi po rito, magaganda po yung verse kaya gusto ko pong nababasa po natin, matatapos na po tayo. John 17 verse 3. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Nakita po natin, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ. Pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay pagsisimula. Yun yung pagsisimula na meron po tayong relasyon sa ating Diyos. And then receiving, makakatanggap tayo ng panibagong buhay. John 5:24. Diyan lang rin po tayo sa John chapter 5, verse 24. Sabi po rito, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not condemn. He has crossed over from death to life. Napakaganda. Amen. At tayong lahat, itong gusto natin. Tama po? Ito po, tayong lahat, ito yung gusto natin. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Again, the word believe here is faith. It's not just a simple meaning of belief, na naniwala ka. Kung hindi nananampalataya ka, nananalig ka sa anak ng Diyos. Therefore, Jesus Christ is the greatest gospel. The good news. Kaya kahit po napakaraming topic na pwede nating pag-usapan, pwede nating pag-aralan, babalik at babalik tayo sa gospel. Why? The gospel is Jesus Christ. Amen? No? The good news and the great joy, the only mediator for sinners and grace upon grace that is desperately needed by all sinners. And we are sinners ourselves. That's why we need God. Kailangan po natin ang Diyos. No? Panghuling verse, 1 John 3, 1-3. Tingnan po natin gano'n tayo kamahal ng Diyos. Sobra-sobra. 1 John chapter 3, verses 1-3. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure.
Amen. Ganon kalagi ang pagmamahal po ng Diyos sa atin. And take note of the verse 3. Everyone who has this hope in Him. Lahat tayo na may pag-asa na katulad nito sa ating Diyos. Ano sabi? Purifies himself just as He is pure. Meron pa rin, habang hinihintay po natin siya, let us purify ourselves. That God is continually sanctifying us. Patuloy na nililinis mo tayo ng Diyos. Magpalinis po tayo sa Diyos. Talikuran mo na kapatid, yung dapat mong talikuran. Kung talagang umaasa tayong lahat sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na tayo po ay makakasama sa Kanyang kaharian. And then, let us love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Our life is for God. Sa Kanya nagmula, sa Kanya natin gagamitin. Amen? Sa Kanya din babalik. Dapat gano'n yung pattern ng buhay po natin. Sa Kanya nagmula, sa Kanya gagamitin, sa Kanya din babalik. No? Makaranas man po tayo ng mga crossroads dito sa mundo na to, babalik at babalik pa rin tayo doon sa pattern na binigay sa atin ng Diyos. Why? He loved us so much that He gave His one and only Son for us to be saved. Amen? Tayo ay panalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, napakabuti ang pagmamahal mo. And really, it is immeasurable. Hindi naman talaga namin kayang sukatin. Yung universe na, hindi namin masukat eh. Hindi nga namin makita lahat ng nilikha mo, Panginoon eh. Sa ibabaw, ng langit, at maging sa lupa. Ganun kakalaki, ganun kakagaling. Panginoon, yung pagmamahal mo rin, hindi rin mali paarok. Bakit mo kami minahal? Bakit mo kami tinanggap? Pero nagmahal ka ng walang kondisyon. It is selfless love. It is an unconditional love, Lord. It is a great love. Kaya salamat po sa pag-ibig na yan. Nanawa talagang nararanasan lahat ngayon kung paano mo talaga kami minahal. Nawa, nare-realize ng bawat isa kung gaano kami ka-espesyal sa iyong banal na harapan. Kaya salamat, Panginoon. Salamat doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng yun, binigay mo yung puso mo, yung effort mo, nagsumikap ka para lamang sa aming kaligtasan. Kaya dalangin namin, huwag masayang, Lord God, ang lahat ng ito sa buhay ko namin. Now that we are hearing your word, actually, hindi naman po ito bagong katuruan eh. Pero it overwhelmed us kung gaano mo kami kamahal. At mas lalo namin nakikita yung mga sarili namin kung gaano naman kami kaliit sa iyong banal na harapan. Para pagtuunan mo ng pansin. Para maging special sa iyong banal na harapan. What is a man that is in your mind? Kahit kami hindi namin alam yung sagot, bakit nga ba doon? Pero ang alam namin, mahal na mahal mo kami. And with that love, thank you, Lord. Thank you for that great love. Thank you for that amazing love. Thank you for that agape love that you have for each and every one of us. And with that, Lord God, sa oras na to, patuloy namin aalalahanin ang lahat ng ginawa mo para sa amin sa pamamagitan ng pagpapartake ng communion na to, Panginoon. Kasi yun yung bilin mo, yun yung gusto mo, yun yung sinasabi mo sa amin. Alalahanin namin, Panginoon, ang iyong kamatayan, yung mga panahon na ikaw ay pinahihirapan, na kung saan, Lord God, ikaw ay tinapon sa krus, Panginoon. Hindi mo sinasabi yun para kami i-feel guilty, hindi po. Kung hindi gusto mo na malaman namin
kung kaano mo kami kamahal. And with that, Lord, thank you for that love. Bless this communion elements, Lord. Habang kami, Panginoon, ay magpapartake na to, Lord, purify us. Examine our heart, Lord God. At patuloy, Panginoon, nawa, O Diyos, we are worthy enough to have this communion. Amen. Habang maghihintay po tayo sa ating mga communion elements, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin sa piling po ng ating Diyos. Hallelujah. Salvation's lost, Lord God,